Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. 1986 ang pinakamagandang taon sana ng Pilipinas para makapag-umpisa ito na isa sa pinakamaganda, pinakasikat at pinakamayaman na bansa sa Asya. Ngunit, mayroong balakid. Ang 1986 ay ang taon kung saan nagtapos na ang claim ng mga gintong Yamashita Treasures. Ibig sabihin, hindi na ito maklaim ng mga bansang gustong kumuha nito dahil expire na ang 30 years na palugit para gagawa ng claim ang mga may-ari ng mga gintong ito. At ang mga gintong ito ay hawak ng ating dating Pangulong Apo Lakay. Ganito ang video ating panoorin courtesy ni kapatid na Abinids. 1986, ang taong nagtapos na ang pag-angkin sa World War II loot o Yamashita Treasures at si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay nanatiling nasa kapangyarihan. Sa madaling salita, ang Pilipinas na ang dineklarang nagmamay-ari ng kayamanan. Ngunit kapatid, hindi ito alam ng mga kapatid nating Pilipino. Ngunit alam ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, pati na rin ang ibang makapangyarihang bansa sa mundo. Sa katunayan, noong December 31, 1985, ay inihayag niya sa sambayan ng Pilipino na ang 1986 ay ang katuparan ng dakilang kapalaran ng ating bansa. Ang kayamanang ito ay gagamitin ni Marcos sa pagpapaunlad ng ating bansa. Mga minamahal kong kapatid, ang plano ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay gagawing tunay na halikain sa bawat Pilipino upang mapalaya sa pagkaalipin ng kahirapan ng mga Pilipino at hindi na magiging alipin pa sa kanyang sariling bayan. Nais ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na maipamahagi ng pantay ang mga kayamanan sa bawat Pilipino kung saan nagtutulungan ang mga tao upang maging masaya at maligaya ang bawat isa at upang mawala na din ang pang-aalipin ng mga dayuhan at mga oligarkos mga Pilipino at ang lahat ng pag-aari ng bansa ay pakikinabangan ng publiko. Kasama na dito ang libreng kuryente, tubig, edukasyon, serbisyong medikal, paggamit ng likas na enerhiya, isang tunay na lipunan na libre sa mga tao. Sa makatuwid, ito ay tinatawag na layang mamamayan na may pagkakaisa. Yung napakagandang layunin at balak ni Apo Lakay na gawing primera klaseng bansa sa Southeast ang Pilipinas. Sa taon na ito ay nagpaplano siya 1985 na gagawa ng sariling Asian dollars. Kaya dito na nag-umpisa ang pagpapatalsik sa kanya. Hindi lang yan plano ng mga kalaban niyang dilawan, pero ito'y plano ng mga makapangyarihang bansa sa buong mundo na pigilan siya sa paggawa ng Asian dollars. Kasi si Apo Lakay ang merong napakalaking backup gold para gagawa ng Asian dollars na yun. Mantakin nyo, meron tayong 400,000 metric tons gold reserve noong panahon na yun, kung saan ay marami ang nagtestimonya na nariyan nga sa basement ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. At yan nga ay balak ipuslit noong administrasyon ni Pinoy, yung 350,000 metric tons of gold bars. Napakalaking kontrobersiya yan. At isa sa ebidensya nito na talagang develop na ang Pilipinas sa panahon na yon, 1985, 1986, ay inumpisahan na nga dito ni Apo Lakay ang development ng ating infrastructure, lalo na yung Bataan Nuclear Plant. Yun ang testimonya, yung Bataan Nuclear Plant na ginagamit niya talaga ang pera
ng ating bansa sa magandang mga proyekto. Imagine niyo 56 billion pesos yata ang gastos dyan sa nuclear power plant sa Bataan. Tapos na lahat yan, i-operate na lang, pero dahil sa pinatalsik siya ay hindi na ito binuksan ni Cory Aquino. Yun ay sana ang power plant na magsalba sa ating enerhiya sa napakalaging bayaran natin ng ating kuryente. At noong panahon na yun, Pilipinas ang mangunguna sa Asia sa paggamit ng nuclear power plant. Pero pinigilan ito ni Cory na hindi gagamitin kasi babango muli ang pangalan ng mga Marcos kapag maraming bahay ang liligaya dahil sa napakamurang kuryente sana kung ginamit ang nuclear power plant. Kaya yun ang una. At hindi lang yan, buong Pilipinas pinapagandaan ng infrastruktura, highway, tulay, at mga public buildings, public school. Napakaraming proyekto si FM. Nag-umpisa na nga yun sa mga taon na yun, pero biglang napigil dahil sa plano niya sa paggawa ng Asian dollars. Kaya parang namafia si Apulacay. Kasi ang kinalaban niya dito ay yung mga tunay na merong mga dolyar. Diba, alam nyo na kung sinong anong bansa ang merong dolyar na pinakamataas na value na pera. Kung tingnan natin, ang dolyar ang nagkontrol sa lahat eh. Kaya kung mapalitan yun ng Philippine dollars, dahil tayo nga ang merong napakalaging gold reserve sa panahon ni Apulacay, ay tayo na ang makapangyarihan. Tayo ang magiging Amerika sa Southeast Asia. Kaya nga, talagang pinigilan si FM na magiging makapangyarihan ang Pilipinas. Kasi magbago ang hindi na yung makapangyarihan ang may kapangyarihan. Ang bansa na tinaguri ang third world ay biglang sisikat at baka mag-control pa ng ekonomiya. Kaya pinigil ito ayon sa itong conspiracy theory ay kailangan pigilan ang Pilipinas sa pag-usbong ng panahon na yun para manatili pa rin ang hawak ng world powers, world leader sa kanilang kapangyarihan. Okay, atin na pagpatuloy ang video courtesy ng ating kapatid na Abinids. Ang mga planong ito nila Pangulong Ferdinand Marcos ay ikinagalit ng mga dayuhang elitista at mga oligarko. Dahil na rin sa kagustuhan niyang maglikha ng Asian dollar o bagong lipunan, currency. Ang Asian dollar na ito na suportado ng mga nakakalulang ginto ng pag-aari ng ating bansa ay tatalunin ang lahat ng mga currency sa buong mundo. At siya, nasisirain ang kapangyarihan ng mga elitista sa buong mundo, pati ng mga oligarko, at papalitan din ng bansa ang Amerika bilang makapangyarihang bansa sa mundo. At ito ay hindi nila papayagang mangyari, kapatid. Sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang 400 metric tons of gold ay tiniyak niya na magiging ligtas sa kamay ng mga makakaliwang grupo upang masiguro niya na napapakinabangan nating mga Pilipino at magamit sa pagpapatayo ng mga proyekto. Kaya nakipag-ugnayan ito sa Lloyd's of London na kilalang mapagkakatiwalaang world insurance sa buong mundo upang mabantayan ang pinakamalaking gold reserve sa buong kasaysayan. Bukod pa sa gintong nasa Bangko Sentral ng Pilipinas, ay meron pang mga ginto na deposito sa iba't ibang bangko sa mundo, at habang tumatagal ay tumataas ang interes ng mga ito. Katanungan, bakit nga ba hindi napunta sa ating gobyerno ang mga gintong ito? May sagot ka ba, kapatid? Ang sagot sa katanungan, kapatid, si dating Pangulong Ferdinand Marcos
ay walang tiwala sa mga sumunod na pangulo sa kanya. Maraming naghahangad sa kayamanang ito. Ngunit, hindi niya ito pinagkatiwala sa mga sumunod na leader. Ang dapat lang mag-manage ng nakakaroon ng yaman na ito ay isa dapat sa kanilang pamilya ang magiging pangulo ng ating bansang Pilipinas. Ayan, so ito na ang ating spiritual wonder boy, ang Pangulo ng Pilipinas natin, walang iba, BBM. Ngayon, balik tayo doon sa tinatawag na Lloyd's of London. Yun pala ay isang insurance, parang banking company. Isa ring insurance company, the Lloyd's of London. Ngayon ko lang ito na yun pala ang nagbabantay sa 400,000 metric tons of gold. Kaya hindi natin makuha-kuha kasi nakaano pala may naghahawak pala na insurance na parang nagbabantay na hindi mapunta sa mga dilawan at sa kung sino mang susunod na presidente. At yun palang 400,000 na yun na mythical parang legendary gold bars na nariyan sa BSP, na sabi ni Karen Hudes, ang World Bank lawyer noon, si Karen Hudes mismo ang nagsabi na meron ngang 400,000 metric tons of gold bars sa BSP na iniwan ni Apulacay para sa bansang Pilipinas. At yung ibang account niya sa ibang mga bangko na nagkalat sa buong mundo ay iba rin yun. Kaya meron na tayo sanang insurance na napakaganda, 400,000 metric tons of gold bars, backup gold yan ng ating Asian dollar or Philippine dollar sana. Wala na ousted si Apulacay dahil sa plano rin ng makapangyarihang mga bansa sa buong mundo. Kung isipin nyo na lang na Pilipino ang magiging superior sa buong mundo, tayo ang titingalain na mga mayaman na tao, di ba? Ano na lang ang gagawin ng mga puti? Magmukhang unggoy sila, white ape. Yun ang hindi nila gustong mangyari, na magiging white ape sila or agta, white agta. Mga malalaking tao pero mas mataas pala tayo ng standard. Kung nangyari yun, ay tayo ang makapangyarihan nga na bansa sa buong mundo. At tayo ang titingalain, tayo ang may hawak ng Philippine dollars na mas mataas pa sana ang value kaysa American dollars. Napakagandang plano, pero na mapya. Di ba? Ano sa palagay niyo, mga katiyats, mga kababayan? Totoo kaya ang kwentong ito? Paki-comment sa ating comment section. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Maraming salamat. God bless us all.